Welcome to another episode of Jabanana Nights with June! Jan! and Jules. Here, we talk about everything and anything under the moon. We drop new episodes every Wednesday nights at 10. Hello! So, nandito kami ulit. Dahil last week na pag-usapan natin yung mga bad relationships ng love life yun. Ngayon, mag-move on tayo sa family, friends, pwede ring workplace. Yung mga toxic experiences natin dyan. So, yun. Start muna tayo sa ano. Ay, sino palang gusto magkwento na una? Ano, Ano, Jules? Lahat ba tayo may entry dito? Sa friends? Alam mo, Sa parang wala friend? nga ako eh. Pero, sige, pag may naisip ako. Congrats. Wala din ako maisip eh. Congrats kung wala kang experience sa ganyang Kasi yung stress mo, bakit yun din yung stress namin eh. Feeling ko meron Pero di naman. namin Lahat yung tayo tropa. meron tayong... Pero feeling ko lahat tayo meron tayong ikinakastressan sa family and friends. Wala lang talaga akong maisip na parang specific topic na magandang pag-usapan or magandang Oo. parang i-discuss. Sa friends, oo. Pwede akong i-share ko na lang yung, well, sabi niya best friend niya daw ako eh. Oo. Pangalanan Ay. mo na. Jutes. Yan, Jutes. Yan. Hello, Jutes. Excited na kami sa Oo. kwento. Hindi, okay naman kasi siya. Okay naman kasi siya sa, before, nung high school kami. Jutes Tapos- tsaka Jules, imagine mo. Oo. Oo, ano? Ang lapit-lapit. Kaya pala My BFFs God. kayo ah. My gosh, isang BFF. letra lang. Oo. Mhm. Hindi, pero yun nga, okay naman siya nung classmate ko siya nung high school. Actually, nung college, okay din naman siya. Pero parang nag-downhill nung nag-start siyang mag-reconnect sa akin. Kasi parang there was certain period where hindi kami nag-usap talaga for like siguro 3 taon, gano'n. Kasi parang medyo blurry, medyo hindi na siya, wala na yung communication namin nung college eh. Kasi iba yung course niya, iba yung course ko nung. And then nung nag-graduate and then nung nag-work. Tapos parang after 3 years or 4 years, bigla siyang nag-message sa akin. Siguro that was 2017. Oh, yeah, kasi parang 2014 ako graduate. And then 2017 yon. So, ayan na. Binigyan ko na kayo ng clue kung ilang taon na ako. Okay. Na-reveal na hindi pala Oo. tayo tunay na 18 years old. Oo. Hindi pa give away yung 5 years relationship. Paano Sex. kung accelerated lang siya? Tapos college eh, no? Oo. Mm-mm. Pero yun nga, Sige. around 2017, nag-message siya sa akin. Parang sinabi niya na she's taking up yung licensure sa mga teachers, ganyan. I was like, okay, go, ganyan. Pero alam mo, feeling na wala kami mapag-usapan. Kahit nasabihin yung best friends. Mhm. Kasi, ang tagal na panahon eh. 'Di ba? Na parang, wala namang 'di ba? Hindi ko naman siya sinisisi kung bakit parang all of a sudden bigla siya nag-message sa akin. Kasi parang, meron din akong siguro pagkukulang sa end ko. Kasi ako din eh. Hindi ako nag-reach out sa kanya eh. 'Di ba? So, nagkaroon talaga kami ng disconnect. And, yun, siguro, parang 3-9 niyang makipag-friends ulit, ganyan, na parang, punta tayo somewhere, ganyan, yun, ayaw niya ako. Okay na siya yun. 'Di ba? Mhm. Tapos, parang before pandemic, edi syempre usap-usap kami ganyan. Tapos, syempre parang nasa tamang edad naman na kami ganyan. We kept on planning about yung wedding, ganyan. Ang dami niya pang sinasabi na, uy, gusto ko double wedding, ganyan. Ah, wow. Parang sabay, gano'n. Sabay gano'n. kayo? Oo. Di ba sukob yun? Hindi, pag hindi naman ano kami yung magkapamilya yun. relative eh. Oo, Ah, hindi oo, naman kami pala. magkapatid or magkapamilya. Pero yeah, parang may mga ganun pa siyang plano and I was like, go, push natin yan, ganyan. Pero lagi ko sinasabi sa kanya na, hindi pa ngayon ganon. Parang, I'm not rushing, ganyan. Tapos siya, parang, din siya, share din siya ng mga ideas niya, ganyan. Ito gusto kong, venue, ganyan. Gusto mo ba rin to, ganyan. Mga ganong, like typical bestie Kwentuhan, talks, oo. mga ganon, oo, diba? So, fast forward, okay na kami noon. Di nag-uusap na kami lagi. Nakabalikan na kayo. Oo. Fast forward ng 2019 or 2020. Basta during pandemic to,
So, syempre, parang ang way lang ng comms namin talaga is messenger, ganyan. And then, one of our friends, actually, it's in the same circle. Friends niya din yon, nung best friend ko na yon. Colleagues sila. So, parang they work in the same company, ganyan. Nakikita niya lagi, ito, yung friend ko. Nag-message sa akin. Sabi niya, hey, kasal na pala? Kasal na pala si Jutes, gano'n. And sabi ko, baka monthsary, ganyan. Kasi, kasi around January. Tapos, baka anib, ganyan. So, sabi niya, no wedding anniversary, ganyan. Tapos, pinakita niya sa akin yung mga pictures, gano'n. Sabi ko, paano man ito nakita? Nakapost kaya, gano'n. So, ibig sabihin, nakikita niya. Ako, hindi ko nakikita. So, BFF. BFF pa yan na, tama. Diba? So, parang, bakit? Parang, first thing na pumasok sa isip ko nun is, joke ba to? Na parang, ang dami mong plano, na parang ang dami mong sinasabi dito, na ilang beses ka pumunta dito sa pad ko, like, pag nag-aaway kayo nitong jowa mo, na parang I kept on telling you na, hiwalayan mo na yan, kasi walang magandang dulot yan sa'yo, ganun, na parang, nag-connect na siya na, okay, that's why. Kaya parang, hindi mo mahiwalayan tong taong to, kasi kasal ka na pala 5 years ago. Like, di ba? Parang sobrang na-shocked ako nun. And, syempre, kinausap ko siya, na parang, sige, nandiyan na may proof na, di ba? Pero parang I want to hear it directly sa kanya. Na parang, bakit kailangan magsinungaling? Oo. Di ba? Or itago. Nga daw. Oo, bakit kailangan i-keep sa akin? Na parang, wala namang masama eh. Like, sabihin At natin saka, mauna ko, anong problema? Ano yung purpose? Kasi bakit? Akala ba BFF nga? Totoo. Tsaka nag-reconnect kayo, hindi naman lang yan nabanggit sa'yo. Totoo. And the fact na nalaman to nung buong circle namin, na parang yung iba nga ng mga friends namin, parang sinasabi sa akin na, alam mo, magagalit ako. Parang kung ako ikaw, and then malaman ko yung ganito, magagalit ako. Baka nga EFO ko pa yan eh. Oo naman, BFF kayo, Ako tapos din. yung major event sa buhay niya. Oo. Diba? And ako Para parang... ka rin kasing ginago in a way. Na parang usap-usap tayo dito. Para ka naman tanga. Yung very important na info, hindi mo sinabi. Oo, tsaka hindi superficial yung yung bond ko sa kanya eh. Na parang na nag-reconnect kami, sobrang nandun ako eh, lagi. Na parang every time na nagkaka-problem siya, o pumunta ka dito, ganyan, lulutuan kita, na parang, alam mo yung manood tayo ng movie, ganyan, na parang, like, ginagawa ko yung mga typical na ginagawa ng best friend sa best friend niya, ganon, diba? And then, itong info na to, na parang dapat nga ako yung isa sa mga unang makakaalam. Parang kinip mo to sa akin, na parang hindi siya ganon, hindi siya mababaw eh, for me Hindi talaga. So parang nakakapagtaka nga na parang ano yung point na ba't mo kailangan itago ito? Kala ko ba tropang tunay tayo? Oo. Hindi pala kayo trupa. Kayo lang pala. Sa'yo lang pala Very fake friend pala yung BFF. Sa'yo lang pala hindi superficial yung hindi pala alam siya, no? friendship. Ano pala yung ibig sabihin ng BFF? Best fake friend, gano'n. Oo. Di ba? Oo. BFF pala. Ang galing. Oh, di ba? I mean, syempre, siguro sa mga girls, some girls, yun yung pinakamalaking moment in their life. They're gonna be so happy na nangyari yun sa kanila. Bakit hindi niya i-share yun with her best friend na supposedly sana, sige, fine, sabihin na natin na kahit na hindi siya invited, pero you would want to share it with someone you call a best friend, di ba? Exactly my point, na parang okay lang naman na kahit na sabihin mo hindi naman ganun ka-grand yung magiging celebration, na parang sabihin natin civil lang. Doesn't matter. Wala naman ano dyan, na parang as long as I know, kasi hello, pinag-uusapan natin to for the longest time. Oo, tsaka, sige fine, kung ayaw ka niyang invite for, kasi gusto niya close, families na, hindi okay, what can you do, diba? You're just going to be happy for her na lang, diba? Kasi, support lang, diba? Yun lang naman eh. Pero yun kasi nakakainis, sa parang feeling ko ginadish niya ako sa part na yun, na parang I'd rather na hindi ko na lang siya kumbidahin, kasi baka, alam mo yun, baka ma-disappoint siya kasi ganito lang yung wedding ko, ganyan. Ginudge ka niya na baka i-judge mo siya. Oo, ganon. Feeling ko yun kasi
Kasi ang dami ng plano, diba? Ang dami namin plano. And then, yun pala, ganun pala yung nangyari noon time na yun. Nakasal Pero na parang pala hindi siya. kanya kilala. Exactly. Diba? Paano Kasi mo kung nasabi? unang thinking, diba? Kasi naging judgy siya sa'yo, na parang hindi kanya kilala. Kasi yun ang iisipin mo agad eh. Frenemies Oo. kasi sila. Diba? Yes! Yun nga, na parang deep down, parang nagkaroon ako ng thought na baka naman kasi, competition lahat to sa kanya. Na parang sinishare niya yung mga plano niya for her wedding para malaman niya kung ano yung gusto ko. And then, parang kinikip niya kapag feeling niya, alam mo yun, parang feeling niya ma-judge ko siya. Parang hindi to swak sa taste ni Jules. So, I'd rather just keep it to myself. Yeah. And yun nga, hindi naman niya kasi nga kinip eh. Na parang ako lang ang In particular, no? Yung hindi pinaalaman. Sa'yo lang. Oo, ako lang yung Nakakainis. napunta dun sa, ako lang hindi naka-loop in dun sa mga ganap niya sa buhay niya. Kasi yung buong obviously, sinelebrate yun sa company. So, alam ng mga katrabaho. And just so happened na, na kaibigan niya kaibigan namin. Or we're in the same circle. So what, paano kaya kung hindi naman niya katrabaho yun, di ba? And feeling ko nga, ikikip niya yun eh. O baka nakalimutan niya na yung isa naming friend ka-work niya eh. Feeling ko nakalimutan Diba? niya lang. Oo. Tapos yun na parang nag-message ako, sabi ko, nag-chat ako sa kanya, sabi ko, ano to? Sabi ko, happy Aniv, ganun. Bumati pa eh. Oh my! Sabi ko, happy wedding Aniv, ganyan. Sabi niya? 6 years na pala kayo. Ganun. Sabi, ang tagal na nun. How did you take it? So if it's, yun nga eh. So, tinatry ko nga mag-backtrack nun. Kasi pandemic yun. So, that was around 2020. So, if it's their 6th year, 2014, right after graduate kami. Right after. Nagpakasal. Oo. Bago pa niya ako pansinin uli, bago niya pa uli ako i-message, kasal na sila, di ba? Bakit never niyang binanggit sa akin yun? So, this guy, pero alam mo na sila nung time na yun. I know. Kasi college sila na eh. Tapos noong pa lang, parang medyo bad vibes na yung nafe-feel mo kay kuya. Oo. Kasi, nung college kami, nag-cheat na to. Yan. So, maybe yan yung isa sa mga reason niya rin kung ba't niya tinago. Like, aware siya na tututulan mo yung kasal kapag na-share niya sa'yo. Na parang, ikakasal kami, pero lang, sa West lang. Pero, ganon, pwedeng hindi naman siya nahihiya na civil yung wedding. Pero, pwedeng ang iniiwasan niyang part is, yun nga, tututol ka. Kasi, yun nga, bad juju ang nafe-feel mo dun sa guy. Pwede. That's one. Pero marami siyang times na pupunta siya doon eh. Pupunta siya sa unit ko, comfort ko siya. Kasi gumawa na naman ng kabalbalan tong jowa turned asawa niya. Na parang kung nahihiya siya sa akin, na parang siya yung pala yung endgame niya, ganyan, nakasal na pala siya. Na parang, di dapat alam mo yun, pinabangon niya na lang yung image ng lalaki sa akin. Na parang, di ba? Kasi, hindi ko magets eh. Na parang, yun na nga eh, alam ko yung personality nitong taong to eh. Kasi open siya sa akin eh. Hindi naman niya tinatago yung fact na cheater yung hayop na yun. Di ba? Saka pero pinakasalan niya pa din. Wala ka naman ng nagawa, pa? Saka nakakabaliw pati yung part na sabi siya ng sabi sa'yo about doon sa ginawang kahayupan ng asawa niya. Pero, parang at the same time, pinakasalan pa nga niya eh. Tsaka ayaw nga niyang iwan eh kahit anong mangyari, di ba? Tama. So, parang ano yung point? Ano ba yung point na ginagawa mo? Bakit ganyan? Ba't rant ka ng rant about this? Tapos kapag nagpo-propose ka ng solution, which is, iwalay mo na nga yan para umigi na yung buhay mo. Parang wala naman. Wala na siyang para ikaw pa yung nagiging kalaban, di ba? Totoo. Ito talaga yung kalaban ever since. Ang weird yan, ganun. Na parang diba? alam niya naman na parang alam niya naman siguro sa sarili niya, obviously, wala siyang kawala. Kasi fate niya na yun eh. Pinili niya yun, pinakasalan niya yun eh. Pero bakit siya mag-open sa akin knowing na yung magiging, solusyon doon na i-offer is hiwalayan, di ba? Hindi ko kasi magets yung part na yun. Pero yun nga, ako na doon yung mismo nag-connect doon. Oo. Na parang, okay. Kaya pala, every time na nagsasabi ako sa kanya na, you break up with this, asshole, ganyan. Parang wala naman siyang, ginagawang hakbang. Kasi nga, meron. Alam mo, lalo silang tumatag dahil doon. Lalo niyang pinanindigan. Lalo niyang pinanindigan. Lalo siya ayun,
well, after lang naman nun, after ko mag-message doon, feeling ko, she knew. Kasi nga, siguro, nagkaroon ng moment na na-realize niya, ay, oo nga pala, no, yung isa nga pala naming friend, ka-work niya. So, parang na-gets niya na agad yun. Tapos, ang haba na ng sinabi niya sa akin. Ang sabi. Alam mo, mama, iba-backtrack ko yun. Feeling ko nandun pa rin naman yun sa namin, sa condo. Pero parang ang sabi niya dun is, nagsusorry isa lang siya, akong ganyan. Okay. Nagsusorry siya. Tumawag siya sa akin. Tapos, ako kasi, parang hindi ko nga alam kung mali ko to na parang finorgive ko agad siya Na parang feeling ko kasi kapag nagsabi ba ng reason? O nagsorry lang ng walang reason? nagsorry lang siya. Okay. Munta nga. Kasi nga either or, parang wala naman akong makitang valid na irarason niya. Kasi ano nga ba? Nautal-utal siya. Diba? Ano nga ba? Parang bakit pinagmukha mo itong tanga, diba? So, there must be something na yung reason mo, dapat maayos-ayos yan. Kasi, grabe yung ginawa mo dito sa taong to Pero wala naman Tinawag ka pang BFF. Oo. Diba? Surprisingly. Wala naman nga. Na okay naman All this time, okay naman yung pakikitungo ko sa kanya. Hindi ko naman siya, wala akong sinabing anything na masama about her. Ngayon lang, ganyan. Pero hindi naman, di ba? Hindi naman masama. I'm just, kapag facts, it's not bad. Sinasabi ko lang kasi, this stressed me out so much. Sobrang na-stress ako dito. This made me realize nga na parang, alam mo yun, na parang hindi ka dapat talaga magtiwala sa tao. Na kahit nasabi mong best friend mo yan for how long, na parang kayang-kaya niyang mag-lie about something. Diba? So, ayun, parang ending nun, nagkalimutan na lang kami and hanggang ngayon, up to this day, hindi ko minimension yung about sa kasal niya. Kasi hindi ko lang magets do. Kasi nung nagkukwento ka sa kanya ng mga issues niya with this guy, ang dinidepensahan mo siya Diba? Yung sanity niya, yung pagkatao niya, yun yung dinidepensahan mo Against dun sa tao na sinisira yung sanity niya, yung comfort zone niya, yung everything niya, yung everything that she's worked for. And yet, diba, siya na nga yung inisip mo. Ikaw pa yung naging mali. All this time naman, Jude, naging selfless talaga ako dun sa tao na yun. Na parang, medyo disappointed nga ako sa sarili ko kasi parang ngayon ko lang nga nakikita na pagkikita yung mga ginagawa ko before na parang hindi naman pala worth it kasi sa kanya hindi actually sa akin din hindi siya worth it kasi nga parang yun na lang hinihingi ko di ba hindi pa niya naibigay yung trust and yun nga yung for her to be true sa sarili niya pero hindi niya pa rin binibigay sa akin wala naman ako hinihingi anything di ba yun, ngayon hindi pa rin kami nag-uusap about doon kasi feeling ko kasi alam niya na magiging uncomfortable ako kapag pinag-usapan namin yun. And ayun, actually it's just one part lang yung pagiging BFF niya. Diba? Marami pa parang umabot pa sa point na nagkaanak siya. Yun na nga, na parang secrets out na, diba? Alam ko na, kasal na siya. And nag-anak pa sila. Oh my God. Diba? So, during nung time na yun, syempre, bilang BFF, syempre, support yun. Sobrang naka-move on na lahat. Ganyan. Parang ako, okay, whatever. Tapos na ganyan. Di focus na lang dito kasi buntis Ako yung sumagot ng niya. Ako yung sumagot ng, anong tawag dito sa photo op baby shower. Baby shower. Meron pa yung maternity na na shoot. Ako pa Diyos yun. ko, Lord. Baby gender reveal. Diyos ko, Lord. Diba? Pati yung hanggang sa niluwal na yung anak niya, yung monthly milestones ng anak niya. Dapat present ako doon kasi ako yung magpipicture ng monthly, ganyan, na parang may schedule pa na dapat before this day, dapat ma-upload ko na or ma-send ko na sa kanya kasi parang 12 a.m. nung araw na yun, nung yun nga, kung ilang buwan na yung bata, i-upload niya na yun. Demanding so, ganon. pa nga. Oo, madami siyang gusto Okay, sige, ibigay natin. Hanggang sa, Sabihin ko lang best in BFF ka dun Oo. Pero, yan nga na parang, pag nandun ka kasi sa moment na yon na parang, sobrang lang kasi ang nasa isip mo lang is support na okay na best kayo. friend mo. Oo.
parang yun lang kasi yun eh. Wala akong iniisip na anything in return. Ang parang, ang gusto ko lang is maging supportive lang ako. Hanggang kaya ko, ganyan. Diba? To the point na medyo na-disappoint nga din ako na parang ngayon ko lang na-realize na hindi ko, kasi syempre pag pupunta ako doon, pagdadrive ako nitong boyfriend ko, diba? Na parang hindi ko naisip yung time na kinuha ko dito sa tao na to, na malay mo baka may mga pupuntahan siya nung araw na yon na kinancel niya dahil lang dito, na parang Para sa tao ito. may nadamay pa ako, diba? Tapos ngayon ko lang na-realize na parang bakit ko nga ba ginagawa to? 'Di ba? I'm not asking anything naman na nang may balik. Ito ba yung isusukli ko after niya mag-lie sa akin? Na parang after, 'di ba? At saka yung part nga na since BFFs kayo, alam mo yun, kahit pa paano you're expecting the same energy yung maibibigay niya. Yes. Like, True. kung very supportive ka sa kanya, supportive din siya sa'yo. Tapos, simpleng, exchange lang ng mga milestones o kung ano man. Siyempre, i-share mo yun. Ikaw nga ang una nga talaga makakaalam sa mga ganun. Pero simpleng ganun lang, hindi man lang niya may-share. Parang ba't ganun? Yung maging honest Others man ka lang siya pala. sa'yo. Kahit yun na lang. Oo. Oo. Yun nga eh. And I'm just medyo Nakapagtaka. disappointed lang ako sa sarili ko. Oo. Na parang bakit now ko lang nakikita yung lahat ng mga nangyari before, na parang dapat pala naiwasan ko na to, ganyan. Syempre, ang dami ding nasayang na na effort and time support ko. Although hindi naman ako don't get me wrong, hindi ako nagsisisi doon sa ginawa ko na yun. Parang parang hindi siya fair talaga. Hindi talaga fair. At saka yun Hindi naman. isipin. Yung, actually, hindi ko pa kasi siya na-mention eh. Yung time na gusto mo lang magkwento, gusto mo lang may makausap. Remember na parang ang reacts niya doon is parang wala lang. Halatang hindi ka mabigyan ng time. Na parang, hindi ka naman nag-a-ask ng malaki. Gusto mo lang makausap. Gusto mo lang i-share sa kanya yung kung ano man yun. Yun lang, sagot hindi lang niya. maibigay sa'yo. Sige, ikwento mo yan. Sabi ko sa'yo, isang buong episode to eh. Oo. Gano'n lang yung reaction niya. Ang dami pa. Like yung origin pa nung alias natin sa kanya, Bat Jutes. Diba? Hindi ko pa alam mo yun, sobrang liit pa nung pinikwento ko na parang general lang talaga. nakaka-disappoint agad tong taong to. Pero, Hindi pa, meron pa. Marami pang ganap. After then, oo. Ano ba? Origin ni Jutes? Juta. Hindi yan, ituloy mo na yan. Teka, hindi. Ituloy mo muna yung kwento. Kung ano yung response niya nung, kinonfront mo siya or inask mo. Nung nagkaalaman. Doon, sa kasal. Kung bakit hindi niya sinabi. Okay. Wait. Well, ang sabi ko lang naman kasi doon is, yun nga, pumati lang ako, and then, yung mismo araw na yun, nag-message ako. Tas, the next day siya nagsabi na, you mad? You mad? Oo, as in you, tas mad, na parang, sarcastic pa, gano'n. Hindi, you don't say. Diba? Parang, sorry naman siya ng sorry. Parang, yun nga, ito, papabasa ko na lang ulit sa inyo. So, sabi niya lang, I know you're mad. I know I've made a mistake. I don't know where and how to start, but maybe I can start by saying, I'm sorry. I'm really, really sorry. I don't know if you can ever forgive me. Naduduwag akong kausapin ka kasi I don't know paano ko harapin yung galit mo. Tapos, hindi ko siya nireplyan doon kasi tinawagan ko siya the next morning. Tapos di niya sinagot. Parang sinabi ko na lang na call me when you're free. Ganun. Tapos yun na yun. Nag-usap na kami ng call. So, parang ganun lang din yung sinabi. Oo. Na wala naman siyang sinabing reason talaga kung bakit tinago niya yun sa akin. Parang all she said was she was sorry. And then, yun nga, parang hindi naman niya ini-expect na maging okay agad kami. Parang pinalam niya lang sa akin na ayun. Parang hindi niya rin alam kung bakit niya kinip yun from me. So hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit. Siyempre, kaulan yun. It's impossible na walang dahilan. May dahilan yun. Ayaw niya lang sabihin. Diba? Yeah. Pero for me, nakakaasar nga talaga ng todo yun. Kasi, yun nga, nag-sorry ka, pero hindi mo sinabi sa akin yung dahilan. So, parang, walang kwenta. Support yung sorry mo. Yeah. Wala lang. Nag-sorry lang siya. Mm.
And yun nga, iPhone yung talaga time yun nga na dati. yung time nga nakausap ko yung mga kaibigan ko, we're in the same circle, and then, nung nalaman nila, syempre, nasa side nila ako. Diba? Mm-mm. Na parang ang Oo. sinasabi nila is, na-offend kami lahat for you. Kasi, alam namin kung gaano, kung gaano naging important yung role mo as BFF sa kanya. And then, parang binaliwala niya lang yung lahat. Ganon. So, parang medyo na-dismaya nga sila kasi parang I was very quick to forgive. Parang hindi nga, parang nung nag-call kami na yun, okay na ako eh. Okay na kami. Kasi nga, I don't hold grudges talaga. Parang, sige, okay, good. Parang, nag-sorry ka sa akin, okay na tayo, ganyan. Tapos Pero yung tipo magtatanim ako ng sama ng loob. Hindi kasi ako ganun talaga. Tapos yun nga, di ba? Yun nga. Obviously, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kasi right after nun, kailan ba ito nanganak? 2021. So, thereafter nung nalaman kong kasal na pala siya, edi nagka-baby na sila, and then yun nga, yung sa mga milestones nga, very supportive ako, ganyan. Hanggang dun sa, basta yung monthly milestone niya to, na parang nag-offer ako sa kanya na what if gawin natin yung monthly milestone niya outside, like let's go out, na parang kasi I know you're stressed, na parang ang tagal mo, alam mo yun, ang tagal mo nandito, natitenga ka lang, nag-aalaga ka lang si baby mo, alis tayo out of town, ganyan. Ako yung nag-offer nun. And she's like, yeah, good idea yun, ganyan. Tapos doon na rin natin gawin yung yung monthly milestone nga nun, yung baby. Sabi ko, okay, go, let's do it. Parang yun na. The day, yung mismong araw na yun, nang alis namin, I was so shocked. Kasama yung buong family niya. Na parang ang plano, kami lang. Ako lang, yung boyfriend ko, and then silang pamilya. So, 3 lang. Diba? And pag nagulat ako, parang 2 yung kapatid niya. It's yung 2 kapatid niya, may anak na din tig-isa. So, obviously, 3 yon per family. And then, yung aunt niya pa, na 3 din. So, parang naging 15 sila. Diba? Tapos 2 lang kami. Na parang ending, sila yung nagkaroon ng family outing. Kami yung saling pusa. Ganun na nga. Prior to that, nag-offer ako na parang, sige, 50, since ako naman yung nag-offer, na parang, okay, I know you're stressed. Ito na, yung food and drinks are on me na. Okay? Sa akin na to. Ganyan. Like, ako na yung trinip ko na lang, ganyan. That's 50-50 kami doon sa villa. Ako naman, feeling ko, yung amount na yung pera na on hand, okay na kasi ilan lang kami. 5 lang kami. I thought 5 lang kami. Tapos pagdating doon, 5 pala plus 10, gano'n. Oo. Diyos ko, Lord. Ako, naghimbal ako, ganyan. Pero, andyan na eh. Diba? G pa rin. And, to think na kasama namin siya nung time na nag-grocery kami. Kasi nandun na kami na nag-grocery eh. Parang nag-stay kami doon sa villa, and then lumabas kami para bumili ng drinks and food. And kasama namin sila, mag-asawa. Akala namin mag-chip in sila. But no. Akala mo lang yun. Oo, nag-aabangan sila kung sinong hugot ng pera. Wala, ako lang, ganyan. Diba? Pinanood ka lang. Pinanood lang ako, ganun. Hold up ako, ha? Grabe si Juts. Kung ako yun, FO instant yun eh. Parang hayaan ko sila doon. Parang ito yung share ko. O ngayon, bala kayo magtitigan dyan kung nakulang. Bala kayo dyan. Kayo. Titigan, Oo, maghugas kayo ng pinggan, mag-ayos kayo ng room ng visitors. Kasi hindi ko alam kung anong ginagawa kapag hindi ka nakapagbayad sa ganun. Oo. Pero bala kayo dyan. Basta ito yung share ko, hype kayo. Bye. Tain na. Kahit si Jowa, parang na-shook siya na parang, bakit di sila nag-share? Kasi hindi naman natin expecting na magdadagdag siya ng plus 10. No, tsaka ang basis naman ng ugali, hindi tama yung... Hindi ka man lang sinabihan prior? No. Ang initial na plano is kami lang. And kaya nga, tapos na loob ko na sabi ko, okay, sa amin na yung food and drinks. Kasi nga, ilan lang naman kami. Hindi naman umiinom din ng, syempre nagpapa-breastfeed yung best friend ko. So, minus na agad siya, di ba, sa mga drinks and all. Tapos, ayun,
Hindi pala. Mas madami palang iinom. Marami pa kayo, maraming iinom. Totoo Part yan. Parang after nga namin noon, nung nakauwi na kami, nag-usap kami dito ni Jowa. Sabi niya, kailangan mong i-shoulder lahat yun. Parang sabi ko, Totoo. kung hindi ako maglalabas ng pera, parang wala naman kasi sa kanilang maglalabas. Parang lang matapos na. Yeah. Para lang matapos na. Parang, sige na, bahala na. Ganyan. Tapos yun, turns out, mas marami pa nga akong na i-contribute sa kanila. 50-50. Diba? And ni Honey Ho, ni Thank You, wala akong narinig. Ang feeling nila, si Jutes ang nag-provide ng mga pagkain. Diba, nakakadiri yung ugali niya. Hindi ko alam kung bakit. Oo, Hindi mo pa rin NFO yan. Kung, sige, kaya ko rin namang magaganyan yung parang you let things slide sa una. Pero bandang, ayan, yung ginawa niyang yan. Yan na yun. Yan na yung pinakahuling magagawa niya. Una't huli mo na yan. Pero baka mag-walkout lang talaga ako pag gano'n. Kasi, di ba, yung mga ganyang lakad, ano yan budgeted yan. Meron ka nakalaan na budget for that specific lakad. Hindi pwedeng mag-over budget ako para lang sa isang something na hindi kasama sa plano. Alam mo yun? Yes. Basta kung galing niya, nakakairita siya. Hindi ko alam bakit may ganyan tao nag-exist. Feeling ko kasi nandun, well, hindi lang din kasi kayo pinagsasabihan ko nito. May isa pa akong confidant. Taray. Taray. Oo, pero parang mas bestie ko pa ngayon eh. Kasi, ayun, napagsasabihan ko siya ng mga ganito. And kilala niya rin yan kasi magka-classmate kami nung high school. Si Jutes lang naman na-declare ng BFF kami. Wala naman akong kinalaman dun, but all of a sudden, bigla niya akong BFF. Pero yun nga, ang sabi lang niya doon, kung bakit siya ganon, is that bakit ugaling kanal? Oo. Is sobrang comfortable na siya sa akin. Hindi. Kung ganyan pala siya. Parang to the point na okay lang. Na okay lang siya maging komportable. Ay, gusto ko, hindi ka komportable. Simula ngayong araw hindi, na to. Hindi, ang damot eh. Hindi ang damot eh. Siya lang komportable ikaw. User-friendly. Alam mo na. Oo, diba? Hindi pwedeng siya lang ang komportable eh. Or baka kasi, yun nga parang, ang sinasabi nga nitong friend ko na to is, komportable siya masyado sa akin to think na parang kahit mag-shell out ako ng something, wala akong sasabihin masama. Oo. Or hindi ako magsasalita. Hindi nga sinasabi ko. Hindi pwede na siya lang komportable. Dapat ikaw din. Kasi, ang mali naman, ewan ko kung mali yun sa akin, pero hindi naman kasi ako ng anything. Ikaw, ganyan ka, di okay. Na parang hindi ako nag-expect ng anything sa'yo. Ako, bibigay ko lahat. Kung, alam mo yun, ako kasi, ewan ko, pagdating sa mga ganyan, supportive ako na kaibigan. Tsaka nung time na yun, hindi ko kasi naiisip yun. Na parang, all I think is, kung paano ko matutulungan tong tao na to. And siguro nung time na yun na parang binubudol na ako, parang iniisip ko na lang na parang matapos na lang to, sige, babayaran ko na lang. Kasi syempre, ayoko naman may mapahiya sa amin kasi nandun na kami sa counter eh. Tapos nung in-swipe, around 7,000 yung pagkain. Shit! Wala sa amin dalawa ang humuhugot ng Iniwan ko sila. Iniwan ko sila lang kahit man lang nag-share sila 50-50 kami. Wala man lang pagkukusa na, uy, dagdagan ko yung akin, ganyan. Wala. Hindi yun. Mind you, hindi ko alam na magdadagdag siya ng 10 Ayun nga eh. Diba? Pero wala talaga. And kahit dun sa mga relatives niya, hindi sila nag-thank you na kahit man lang sabihin na, bigay ni Jules yung ng food, ganyan-ganyan. Parang, yung thank you man lang. Kaya naumay na ako nun. Naumay na ako nun after. Siguro nasanay siya na lagi mo siyang sasaluhin. Na lagi kang magpo-provide dahil aware ka na medyo may kakulangan siya. At aware ka na rin na napakakapal na mukha niya ngayon. Buti nagigising ka na. Kasi nakakairita siya talaga. Oo naman. Gising ka na ba? Oo, mulat na. Oo, mabuti. Yun nga, medyo nakakadismaya din sa part ko na parang sobrang, overdue. Ako na parang it took a while bago mo ma-realize. Parang gago naman tong BFF ko daw. Ba yun? BFF ba yan? True. Yun yung last straw ko. Na parang after nun, iisipin ko na,
alam mo, kung tutulungan ko ba tong taong to. Kasi nga, parang wala namang ginawa to for me. At Parang, saka yung nagkaroon ka simpleng ng time. thank you. Wala. Wala. Ayun nga, yung Diba? even like yung, kahit yung sa mga ano lang, sa mga bagay na pag kunyari, magraranta ko, na parang expected na, di ba, pag best friend, papahinggan ka. Oo. Oo. Kasi parang Kahit you're man lang always yung ibang there tao for sana me. ang nag-thank you. Oo, yung Yeah. mga ganyan. I-reciprocate man lang yung ano. Kahit yung asawa niya rin hayop na yan. Kung hindi Oo, hindi man nagpasalamat lang si din nag-thank Jutes, you. dapat siya na lang, di ba? Na parang, ay, basura ugali ng asawa ko, hindi nagpasalamat. Ako na lang magpapasalamat kasi, di ba, kapala mukha namin. Wala Walang ganun. Parang dapat pala, way back, di mo na lang ako DNM, ganyan. Hindi mo na lang ako pinansin. Kasi parang ang ending, nakasukay no? Alam mo yung tipong pag niisip mo yung mga things na ginawa mo for this person. And parang hinihingi mo lang naman is, alam mo yung pakinggan ka kasi there's this time na nagtararant ako about someone. And parang very dismissive siya. And very parang passive. Wala siyang time Parang for gusto- you. Oo, na parang gusto niya lang tapusin agad yung yung usap. Doon pa lang, ay naku. Diba? Na parang, Pero bakit ganito? siguro that needed to happen para parang magising ka. Na parang, ay, oo nga, no. Napansin ko na magkaiba yung energy na kaya namin ibigay sa isa't isa. Oo. True. So, Mabuti na lang at nagising na. good morning, Jules. Welcome back to reality. Ito na ang realidad na hindi talaga siya magbabago para sa'yo. Pero pwede na Gagawin natin ituloy kung Sorry. bakit na yung Jutes. Kasi technically, hindi naman Jutes yun yung kwento na yun. Hindi nga jutsu, libre yun eh. Oo. Yung mga binayaran dun eh. At saka libre na Oo hindi mo nga. ginusto. So, ayan, Naubli alam mo ka na pa. kung bakit Ambush Jutes. libre. Oo. Parang wala Libre. potato na corner. Oo, demand na libre mo siya. Okay lang, same lang sa pag-demand niya doon sa, kailangan i-release mo na yung pa-video ng monthly milestones ng anak niya. So, Siyang siya ganun pang madaling-madali eh. Itong mga ganap na to, parang happened like in a span of 2 years lang. Kasi recent lang tong mga to eh. Itong mga ganap na to. Magto 2 years pa lang naman yung anak niya. So, just last year, after nga nung mga pabudol niya, ganyan. Mahilig din nga kasi siyang manghiram. Oo, Diba? mangutang. Hiram na walang balik. Oo, mahilig siya manghiram. I mean, at first, kasi medyo booming yung business nila. Kampante ako eh. Na na mababayaran agad. Medyo malalaki yung amount eh. Maabot mga mga 5 digits minsan, ganyan. Pero binabalik naman. Minsan, within a week, nababalik na. So, okay lang sa akin, ganyan. Pero parang nung medyo bumabagsak na yung business, ganyan. Nakikipag-partner pa nga sa akin before. Lord, buti na lang hindi Ano? natuloy yan. Hindi natuloy yun kasi nga tinignan ko yung structure nung business niya. Muntikan na. Hindi pag mga ganun talaga, yung mga medyo high stakes. Seryoso. Oo. Medyo alangan ako sa ganyan. Hmm. So, ayun na, umabot sa point na parang monthly, nag-struggle talaga siya. To the point na parang monthly nanghiram siya sa akin. 3,000, 5,000, ganyan. Hindi biro yun ha. Oo, tapos sasabihin niya, babayaran niya sa cut-off, gano'n. One time, pinatulan ko yung yung pabor niya. Kasi nga, parang before nun, nabalik naman. So, pinahiram ko, ganyan. Tapos sabi ko parang need ko yan siguro before mag-end ng ng month na to, ganyan. Kailangan mabalik sa akin. Tapos, ayun nga, na parang nagkaroon ako ng yung time na yon, pinautang ko siya kasi nga, before nun, okay naman, di ba? Parang lumipas na yung month na kailangan niya magbayad. Hindi siya nagpaparamdam sa akin. And, syempre ako parang feeling ko nun lang, baka naman na-delay lang, ganyan. Baka tomorrow. Hindi ba lang reply na nagsabi? siya. Parang umabot na ng weeks. And ako na yung nagsabi na kailan mo mababalik, ganyan. Kasi need ko na. Ganun. Tapos parang sinabi niya na na-delay daw siya. Teacher kasi siya, di ba? So, yun, na-delay daw yung sahod niya, ganyan. Tapos, syempre ako naman si Okay, ganun. Pero yung delay na yun, parang umabot ng 3 weeks, almost a month. Parang naging 2 months, ganyan. Hindi niya nabayaran. Pero nabayaran niya, tapos naging installment na siya.
hindi niya nabayaran in full agad-agad. So parang, edi ako, negative na ganyan next time na makahirap siya. Although nabayaran naman niya, parang, naman, alam ko yung last part, hindi naman ganun, hindi nga ata niya na pay in full yun. Na sobrang nalimot ko na kasi nga hindi naman buo parang staggered yung naging payment niya. Parang yan Ganon. Sinadya Sana Hanggang sa parang, lending Oo, business ka na lang. May interest Oo. pa. Oo, hindi ko nga na hindi ko na alam kung nabayaran niya pa ng buo yun. Pero yun nga, parang after nun, siguro after a few months, yun na, sunod-sunod na uli yung hiram niya. Na parang monthly nangihiram siya. Tapos umabot sa point na alam niya magbe-birthday ako. Alam niya pupunta ako somewhere. My Kasi God. kasi birth month ko yun. Parang, punta akong Palawan, gano'n. Yun. Tapos parang sinabi niya, kung meron daw ba akong 10K. Kasi kailangan daw niya, gano'n. Parang, di ka ba makaramdam? Birthday ko. Birthday mo na nga, Oo, di ba? Na parang, syempre, gagastos ako ng something for me, for myself. Oo. Di ba? So, obviously, Ano pa kailan kung mo magkaroon kung ng- may kung Oo. nangangailangan siya. oo, tsaka, yun nga, kung may extra man ako, hindi ko na rin yung papahiram. Dahil nga dun sa ginawa niya. Oo, wag na. Diba? Nakakadala So, yun, kaya siya Jutes. Kasi si Jutang. Dr. Jutes. Nasa Oo, jutang na. kailangan si natin explain yun. Baka isipin nila jutay, babae yun. Oo. Totoo. Oo. Baka maligaw Totoo. sila True. Sabi- BFF mo, Jutes? Jutay? Ganun. Jutay-tay. BFF with benefits ba kayo? Meron. Nagkaligaw-ligaw Meron na nga, yun, no? ayun na nga. Ayun na nga, with benefits ka. Oo. Pero dun sa isang Siya lang. party Siya lang lang, may benefit. One-sided lang ang benepisyo. Sana all, So, ayun na yun. Parang after nun, it took me a while, yes, to realize na ako'y ginagago. Abay ga. Ang Good bigat. luck. May ano ka nga Diba? We still, we still talk. Nag-uusap pa rin kami, may comms pa rin naman kami. Pero, hindi na yung to the extent na kahit support lang ako sa'yo, ganyan. Na parang, pag may Support sinabi na ka, mas mabilis pa sa 4:00 yung reply ko, ganun. Ano na ako? Parang, Pa-check ewan out ko, Wala ka ng oo. gana. On the way na ako doon. Pa-check out na siya sa relasyon nila. Oo, like the Good, only good. reason lang naman talaga why hindi ko siya ine-FO kasi nga meron kaming samahan like may friendship ako with other people na hindi lang siya. Parang ayoko naman na magmukha siyang masama. Yun lang talaga yung naiisip. Yun lang talaga yung reason ko Kung Wag bakit. na. Hindi, Kasi sa ibang tao, masama na siya Diba? parang kasi magtatanong sila Magtatanong sila sa akin na parang bakit hindi na kayo nag-uusap? Bakit blinak mo na to? Ganyan. I'm gonna be like, kasi isa siyang stupid motherfucker. Pero siyang kalmado yung user-friendly. pagkaka-explain. Oo. Ayoko naman maging pangit yung image niya doon sa ibang tao. Wala alam pangit mo, na nga Oo, parang what makes you think na inaayos niya pa yung image niya, 'di ba? Baka hindi naman. Ewan ko. Kasi, Baka nga ikaw na lang nagtsatsaga sa kanya pwede. Truth be told. Kaya rin Oh, hindi pero- ganyan mapakawalan. Oo. Nakakatawa Eh. kasi itong kwento nito, parang siya, medyo similar din siya sa relationships, yung sa love life, na parang Mm-mm. minsan Siya na lang nagtatrabaho. yung parang nagpapakatanga ka sa someone kasi, ewan mo, you can't explain it. Siguro dahil meron kayong pinagsamahan nga and good times din kasi, kumbaga. Siguro yun yung Totoo. tumatak sa isip mo na okay naman kayo before. Tapos parang ang tagal bago mo ma-realize na, ay, parang gago na pala to yung nangyayari sa relasyon namin ngayon. Ano ba to? Yun, Diba? totoo. Ang galing. Babalik tayo dun sa part na, kaya kasi ganun-ganun yung binigay ko sa kanya nun. Wala naman kasi akong, wala akong iniisip na anything na masama about this person. Kasi, pure, friendship. Alam mo yun? Parang ganun ako, I'll be there for you talaga, legit. Oo. Ngayon ko lang napagtatanto na one-sided lang pala yung ganun. So, ayun, na tayo? Lilo muna tayo. Huwag Hindi na. na Huwag ako na babalik bumalik. sa- Maglaylo ka na continue ka sa God by the Window. Kaya mo siya dyan. O, siya dyan, diba? Maglaylo ka hanggang sa God by the Wind ka na sa kanya. Hindi, pero sa bagay, True. parang, yun nga, ito yung similar case din sa ibang, sa any type of relationships, na parang, naintindihan nating lahat
na siguro at the back of your mind, may chance siya na maging okay ulit sa'yo since okay naman yung samahan niyo before. Pero then again, sobrang tagal na yung panahon na lumipas and puro shit na yung natatanggap mo. So maybe wala nang lunas to siguro. Wala nang cure. Oo. Oo. Yes. Kaya Wala. sorry na lang kay Jutes. Nagising na siya. True. Hindi Kahit na siya nakapikit. makakahirit. Hindi na siya makakahirit. Madami pa pero yun lang yun. Yun lang naman. Kaya wag kayong tumulad sa akin. Huwag kayo masyadong Wag- mabait. Oo, wag yung tularan si Jules na nanlilibre ng buong pamilya. Yung very ano na nga. Hindi ang tawag maganda dito, yun. Very obvious na ginagamit siya. Nagpagamit pala. Charot! Pero I siguro swear, never I mean, ko obvious kasi- naisip. Obvious sa atin kasi marami na tayong nalaman na kumbaga until dun sa recent na mga pangyayari. Pero siya, parang I doubt na mapapansin niya rin talaga agad yun nung una. Kasi nga, di ba, Hindi, iba obvious sa kasi- jutang, nagbabayad naman nung una. Nitong huli lang hindi na nakakapagbayad. Hindi, yung sa tag dito, yung sa outing nila magkaibigan, 5 lang sila. Tapos hindi nagsabi na may add-on pala. Tapos hindi man lang humuhugot na, ito yung share ko kasi nagdala ako ng Oo. plus 7. Wala. Ang sa- Plus 10. 9 nga yun eh. 9. Hindi man lang nagsabi, di ba? On the spot, kinorner siya. Kung hindi pa pang gagamit, hindi ko na alam. Ang kanino talaga nitong dudes na to eh. Pero ano naman, nung time na yun, actually nung nakita ko nga na dala-dala niya yung buong pamilya niya. Parang sabi ko, ay, akala ko tayo-tayo lang. Gumanon lang ako. Tapos, parang ang sabi niya is, kasi, nainggit sila, ganyan. Nalaman nila na aalis tayo, gano'n. Parang So, dahil napilit daw nainggit? siya, gano'n. So dahil nainggit, kailangan panindigan niya. Parang Siya lang nainggit di ba? So, bakit naiinit ako. Jules, nga, nasaan ka ba? Sana hindi kita makasalumbong. Wag muna. wag muna. Pero naman, nung time naman na okay kami, I mean, hindi ko naman dinidiscredit yung mga ginawa niya for me, na parang, may mga times na medyo sweet yan, ganyan. Nagpapadeliver ng coffee, nagpapadeliver ng So, may food. kailangan. Hindi naman, wala naman siyang kailangan, na parang, kunyari, nag-uusap lang kami, na parang, I'm craving dito, ganon. Parang, Wala pa siya there's that this time. time na nagkikrave ako sa takoyaki nun. Tapos, ang layo ko pa, parang nasa QC siya and then nandito ako around, Manda, gano'n. Tapos pina-deliver niya yon hanggang doon. So, parang, alam mo yun, parang hindi ko naman dinidiscredit yung mga times na parang naging friend naman talaga siya sa akin. Pero, yun nga, parang, wag din nating kalimutan yung mga ginawa niya. Parang yun yung, yun parang yung mga, na-overpower Oo. lang kasi nung negative, yung positive na mga nagawa niya. Oo, parang, this led me to my decision na, alam mo yun, na parang, muna tayo, parang I want to take a break from all of this. Pero up until now nga, hindi ko naman niya siya kinakausap pa rin talaga. Kasi, alam mo yun, parang ayokong mag-open ng can of worms, na parang baka feeling niya, close na naman kami nito. Baka humiram na naman, baka manghingi na naman ng pabor. Actually, nanghingi na nga ngayon eh. Ayan na Diba? nga. Baka lang di mo lang napapansin, pero yung mga ganyang subtle na padala-padala niya is because something big is coming for you. No, yung mga padala niya, that was matagal na. Hindi, Hindi- may pera naniniwala pa naman siya. ako na genuine yun. Kasi yun nga yung sinasabi ko na it's possible na yun yung parang nag-last na impression kay Jules. Kaya parang G din siya dito sa friendship nila. Kasi Oo, alam dapat. niya na talagang genuine naman yung good times na yun. Na walang Oo. difference sa mga love life. Na, di ba, meron tayong mga ganun eh. Na parang pangit yung True. relasyon overall kasi nga that's why it ended. Pero syempre, Totoo. meron talaga din naman kayong good times na napanghahawakan mo kung bakit kayo tumagal. Yes. Na parang Kaya nga yun, nagkakaroon ka lang talaga ng parang turning point kung paano magbabago yung relationship. Totoo yan. Kasi yun yan, hindi mo naman ma-realize yun before. Kasi good intentions yung lahat eh. Na parang ang gusto mo makatulong, sumuporta sa kanya. Tapos ngayon, alam mo yun, parang ngayon ka nagkaroon ng epiphany. Ganun. Parang If funny. parang ang unfair naman kasi ikaw lang yung, what Yun, about, yung what about napapansin mo you? na ikaw na lang yung gumagawa. Yung Oo. nagtatrabaho Na dito parang sa paano friendship naman na ako? to. Oo.
Talagang ang tagal eh. Di ba? Yun, medyo na ako doon, na-dismaya ako doon sa part na parang ang tagal ko naman bago ma-realize. Pero yun nga, that doesn't mean na all throughout ng friendship namin, puro dusa, puro hiram, puro perang nasayang, puro effort na nasayang. Kasi naman, yun nga, may mga times naman na siya naman, nagbibigay siya ng mga ganyan, ng mga gifts. Actually, pag birthday ko, nagbibigay siya ng gifts. Oy. Nagbibigay siya. She gave me like, binibigyan ako ng bags, binibigyan niya ako ng... Actually, ang dami niyang bag na binigay sa akin. Binigyan niya ako ng mga kwintas, ganun. Basta marami siyang binibigay. Yun yan, parang hindi mo nga din maiisip dati. Kasi okay naman eh. Di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng parang theory na baka yung lalaki, yung reason kung bakit siya nagkaganito. Alam mo yun? Ang kamalasan niya. Na parang, well, hindi naman good life yung binibigay sa kanya ng lalaki. So, parang just so happens na medyo na-discarrel yung everything. Oo, kasi nga, it's possible. Kasi dati naman, hindi naman siya ganyan eh. Diba? So, maiko-compare mo talaga. And yun nga, na parang, that's also one of the reasons why bakit hindi ko siya magawang FO. Kasi, ayoko Iniintindi mo eh. Iniintindi ko, I still care for this person. And at the same time, hindi naman nga lahat pangit eh. Diba? Parang I still cling to that, yung mga things na nangyari sa amin. Yung maayos kami, ganun. Kasi feel ko naman genuine naman yung friendship niya sa akin eh. Ako naman genuine din yung friendship ko for her. That's why I'm doing these things. Diba? Pero, alam mo yun, I'm at my limit. Na parang pwede mo akong kausapin as a friend. Pwede tayong papakinggan kita. Pero, na to the point na yung effort na ina-exert ko dati, I don't think mabibigay ko pa rin sa kanya yun ngayon. Masagad na niya eh. Ayun lang. Ang take away naman kasi natin dito. Huwag niyo akong gayahin. Okay. Ano na yung... Magtularan. May quotes akong nakita na sabi nila na action speaks louder than words. So, kahit na anong mabubulaklak ang sasabihin niya sa'yo, if the action does not reflect that, then start thinking. I mean, sabihin na intindihan natin yung nagkagalingan niya, yung status niya. Diba, nagigets natin yun eh. Pero, yun nga, katulad ng sinabi natin, there is breaking point kasi eh, diba? Hanggang saan? Hanggang kailan? Diba? Or siguro tayo din, eh. no? Or siguro din, parang, kapag alam mo sa sarili mo na kaya mo magbigay ng ganon kadami, ganon kalaki, parang isipin mo din kung mai-reciprocate niya ba yung ganon for you. Kasi parang, we're over this, no? Oo. That works parang for tapos na tayo doon sa... for all relationships na parang dapat equal yung give and take. Kasi kung bigay lang na bigay yung isa, mauubos siya. Diba? Kung take lang ng take yung isa, walang binibigay. I mean, are you alleged? Feeling naman na parang kami naman talaga. Madaming tao na gano'n na iniisip kasi nila na kaibigan mo to. Na parang pag kaibigan mo, kailangan mo alam mo yun, kailangan mo, you just need to be there for this person. Kahit walang kapalit. Ganun kasi na-feel ko nun di ba? Pero yun nga, ayun. Wala na sukdo. Andun na ako, sa dulo. Nasobrahan na yung pag-give mo, tapos nasobrahan yung pag-take niya with nothing in return. Wala siya ibinibigay in return. So, oo. Di ba nga, dami pang kwento ng mga napapanood ko. Like, magkakaibigan sila, tapos parang nasayang lang kasi humiram ng pera tapos hindi na ibinalik. Kaya nag-trending. Tinaguan pa nga, di ba? Tinaguan. Di ba marami sila mga girl, besties sila mga girls, ganyan. Oo, na-scam sila, literal. Oo. Parang ipapasok daw sa business. Oo, parang millions yung na tangay sa kanilang lahat. Best friends nila for a decade na. More than a decade. Yes. Sobrang tagal na rin. Di ba? Na parang yun nga Parang hindi may mga ganito talagang tao. You just need to be careful. Na parang kahit nasabihin mo, kahit nasabihin mo yung friend mo yan. Pag, alam mo yun, pag umi-strike na siya, kabahan ka na. Oo. Saka siguro hindi niya na binabalik yung same energy. Yes, and bukod doon, yung sasabihin ko lang is yung parang you should know when to stop. Na parang okay lang na magbigay ka ng chances. Pero alam mo dapat na hanggang dito lang. Yes, set boundaries. Okay, so bali yun lang for this week. Kita-kita ulit next week. Maraming salamat. Thank you. Thank you sa pakikinig at pakikitambay. Banana out!